Mula kay PMC o Pinoy Mystery Channel mga tol. Ito panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video dahil napapanahon talaga to mga tol, no? 2 milyong komunista na Bulgar. 2 milyon. Komunista na Bulgar mga kapatid. Infiltration ng China sa Pilipinas. Ito basahin natin yung basahin natin yung nasa description. Ito mga info na to mga tol ay mula to sa research o pagsisiyasat ni PMC. Kaya paborito ko tong content creator at ito bibigyan naman natin to ng reaction video at the same time mga kapatid, magge-gain din tayo ng knowledge di ba? Chinese Communist Party or CCP, ang partidong namumuno sa mainland China, ang pinakamalaking grupong politikal sa buong mundo. Ito ang naguutos na angkinin ang mga isla sa Spratly, ang pasimuno sa pagbomba ng tubig sa ating PH Coast Guard, ang humahadlang sa resupply mission para sa Sierra Madre, pati ang mayor ng Banban sa Tarlac na nasangkot sa Pogo ay pinaniniwala ang pakawala rin ng partido. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang isang classified na dokumento na nagsasaad na sa 2 milyong mga komunista na nakapasok sa mga institusyon ng ibang bansa. Naku po, yan ang ating aalamin mga kapatid. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre, baka di mo pa napapanood to mga tol, huwag mo kalimutan pumunta sa channel ni PMC mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Tayo ay magbibigay lamang ng reaction, commentary at opinion. Samahan lang ninyo ako mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Chinese Communist Party o CCP, ang partidong namumuno sa mainland China, ang pinakamalaking grupong politikal sa buong mundo. Ito ang naguutos na angkinin ng mga isla sa Spratly, ang pasimuno sa pagbomba ng tubig sa ating PH Coast Guard, ang umahadlang sa resupply mission para sa Sierra Madre, pati ang mayor ng Bamban sa Tarlac na nasangkot sa Pogo ay pinaniniwalaang pakawala rin ng partido. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang isang classified na dokumento na nagsaad sa 2 milyong mga komunista ang nakapasok sa mga institusyon ng maraming bansa. Nako. Mayroong mga naniniwala. So kung nagagawa ng China yan sa maraming bansa, di ba? Hindi ligtas ang China. Hindi ligtas ang Pilipinas. Di ba? Kasi bansa tayo mga tol at maraming rito Lalo-lalo na nasa atin yung pinaka matandang China community, di ba? Chinatown, I mean. So, tuloy natin. At marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Bamban, Tarlac. Mainit ngayon ang balita hinggil sa alkalde ng Bamban sa Tarlac na si Mayor Alice Guo na nasangkot sa Philippine offshore gaming operator ng Zunyuan Technology sa Baofu compound ng bayan. Noong pinatawag ito sa Senate hearing para tapusin ang kaso hinggil sa Pogo, mas malalim pala ang nahukay na rabbit hole. Itinanggi ng mayor ang kanyang ugnayan sa mga iligal na nagaganap sa loob ng compound. Bagamat nakapirma ang babae sa maraming dokumento, nagmaang-maangan na mayroon siyang kinalaman. Sabi nga ng mga netizens, sino ba ang aamin? Pero simula pa lamang iyan ang mga kaduda-dudang sagot ng alkalde dahil kahit ang mga personal na pinahayag nito ay nonsensical. Ayon sa mayor, hindi nito alam kung saan lugar siya pinanganak at ang birth certificate ay inirehistro lamang noong siya ay 17 taong gulang. Wala itong dokumento na nag-aral ng elementarya, ng high school, pati kolehiyo. Sinabi ng alkalde na homeschooling lang ang ginawa sa kanya dahil iginate nito na nakatira sila dati sa isang farm.
Wala ding mga marka kung nakapasa o kung nakapagtapos. Hindi rin ito matandaan kung anong paaralan kaugnay si Teacher Rubelin. At hindi rin niya alam kung sino-sino yung ibang mga kasambahay sa 5080 Santiago, Valenzuela nung sila ay tumira doon ng 1 taon. Hindi rin ito masabi kung nasaan na yung isa nitong kapatid. Mga sagot na tinatawag na plausible deniability. Kapag sinabing plausible deniability, ito yung pagtanggi sa isang akusasyon na pinlano muna na walang iiwanang bakas na ebidensya para ikonekta ang krimen sa pagkatao. Kumbaga nilinis ang pinagdaanan, tinanggal ang mga koneksyon upang maiging maitanggi ang akusasyon. Kung susuriin ng maigi ang usapan, mapapansin na mukhang ito ang ginamit ni Mayor na paraan. Wala ni isang record ito sa anumang eskwelahan. Walang ugnayan nag-tutor sa anumang organisasyon. Walang koneksyon sa anong ospital ang birth certificate. Walang dokumento mula sa midwife na nagpaanak at walang address kung saan lugar pinanganak. Alam niyo, putulin ko muna saglit ha. Meron ako isang videong napanood kay Harry Roque. Dahil todo pagtatanggol dito ni Harry Roque, ano pa nga bang aasahan natin sa kanya, di ba? Sinasabi parang binubuli daw si Mayor. Alam niyo mga tol, no, hindi naman sa pambubulas kay Mayor. Diba? Wala naman kasi talaga sa itsura ni Mayor na isa siyang spy. Sabi nga gano'n ni Atty. Harry Roque, napakagandang espiya naman yun. Diba? Unang-una, magpapadala ba ang isang tao ng espiya na kahina-hinala agad? Yung tipong unang tingin mo espiya to. Yung tipong, alam mo yung kaduda-duda mo ka. Siyempre, ang ipapadala mo bilang espiya, eto mga tol, hindi ko sinasabing espiya si Mayor ha. Pero kung ikaw, isa kang tao na magpapadala ng spy, is yung tipong madali mong kahulugan ng loob. 'Di ba? Yung tipong tao na merong yung personality niya, yung tipong magagaan agad ang loob mo. Hindi yung tipong kaduda-duda. Alam naman siguro ng China o alam naman siguro ng mga ibang tao na ang likas sa tao ang mapanghusga sa panglabas na anyo. Lalong-lalo na ang mga Pilipino, mga tol. 'Di ba? Masyado tayo mapanghusga sa panlabas na anyo. Makakita tayo ng tatuan, akala mo masamang tao na agad, 'di ba? Hindi mo alam yung mga nakabarong, naka-necktie ang mga talagang berdugo pala, 'di ba? So ganun 'yun mga tol. Kung magpapadala ng espiya, syempre, nandiyan dyan yung tipong mahinhin, maganda, maamo. Yun ang pinaka tawag dito, pinaka the best na gagamitin mong spy kasi makukuha niya talaga yung loob mo para magtiwala ka. Hindi ko sa sinasabing espiya si Mayor pero eto nga kasi mga tol 'di ba? Yung hinalungkat, yung pagkatao niya, yung background niya, hindi mo talaga maiiwasang magduda ka. Kaya nga iniimbestigahan hindi naman pwedeng ganun ba o sige, maniniwala na lang agad sa kanyang mga pahayag. Syempre iimbestigahan 'yan. At pag napatunayan naman na totoo ang kanyang sinasabi at malinis naman ang hangarin niya at totoong Pilipino siya, o di tapos ang kaso. Ano pa bang narereklamo ni Harry Roque, di ba? O di tapos ang kaso, pero pag napatunayan naman na talagang siya ay pakawala o tanim ng China, syempre ang gobyerno naman gagawa ng hakbang para protektahan naman ang ating bansang Pilipinas. Ganun lang naman yun mga tol di ba? So tuloy natin to. Naalala ko lang bigla yung sinabi ni Harry Roque. Dokumento mula sa midwife na nagpaanak at walang address kung saan lugar pinanganak. Wala ni isang bakas ng pinanggalingan. Tingnan mo, hindi ka ba magdududa sa isang taong biglang naging mayor tapos walang bakas ng pinanggalingan? Siyempre dapat nga pag public figure ka o kaya public official ka, mas open sa lahat kung ano yung background mo. Diba? Dapat mas open sa lahat na kung ano yung tawag dito, yung pinanggalingan mo, saan ka ba nagmula? Kasi sa'yo dumadaan yung mga budget para dyan sa mga mamamayan. Saka marami kang hawak na mga tao, mayor ka dyan, no? Siyempre, mas lalong dapat alamin ng bawat Pilipino yan. Papayag ka ba? Mayor mo, hindi mo alam kung saan lupalop ng galing, di ba? O kaya presidente mo, hindi mo alam kung saan lupalop ng galing. Dahil sa mga lagtaw-lagtaw na impormasyong kanyang ipinahayag, mayroong mga naniniwala na ito ay fabricated o gawa-gawa lamang. Ang tanong, bakit naman gagawa ito ng inimbentong pagkatao? Napakagandang tanong. At ang sagot ay, isa ring malalim na tanong. Sino bang mga individual ang nag-iiba ng kanilang identity? Bago matapos ang taong 2020,
Isang pasabog ang inilabas ng Weiyo News na isang nailik na dokumento kung saan nakalista ang halos 2 milyong mga miyembro ng Chinese Communist Party ang nakapasok sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Ayon sa ulat, hindi para magtrabaho, para kumuha ng mga maselang impormasyon. Nako. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Inulat din ng nag-leak na dokumento ng The Wire na na-infiltrate nga ng mga miyembro ng Partido Komunista sa China ang mga malalaking ahensya sa mundo, kasama ang mga security agencies, mga bangko, mga pagawaan ng sasakyan, mga research centers at mga universidad. Ayon sa ulat, inilabas ito mula sa British Consulate sa Shanghai noon pa ang taong 2016. Sinabi rin sa news.com bago matapos ang 2020, kasama sa napasok ng mga komunista, may mga pagawaan ng sasakyan katulad ng Boeing at Volkswagen, mga pagawaan ng gamot, Pfizer at AstraZeneca. Siyempre, itong mga pagawaan na yan mga tol, kumukuha sila ng masiselang impormasyon dyan na magagamit ng China. Kasi alam mo naman ng China, di ba? Alam naman nating lahat, mahusay sila sa pag-copy. Di ba? Mahusay sila sa pag-clone ng mga bagay. Kahit ano pa yan, pagkain, gamot. Di mo nga akalain mga tol na nagagawa palang kopyahin pati yung mga ganong kasiselang mga bagay. Di ba? Mahusay sila sa ganyan. So ang gagawin nila talaga, papakalat sila sa buong daigdig at papasukin nila yung mga ganyang klaseng company para makagawa sila ng sarili nila. 'Di ba? Kasi gusto ata nila talagang pagharian ng buong mundo Ang tanong, gaano katotoo o gaano kaposible yung mga ganitong mga bagay? Nangyayari yan kahit sa mga ordinaryong pamilya, 'di ba? Balikan ulit natin yung sinabi ni Harry Roque, napakagandang espiya naman yan. O 'di ba halimbawa mga tol, nakakabalita na ba kayong ganyan na namasukan sa kanila? Tinanggap nila, mukha naman daw maamo mukha namang hindi gagawa ng kalokohan, pinatuloy nila, tinanggap nila, after ilang buwan, bigla na lang nawala, tangay lahat ng mga gamit nila, tangay lahat ng mga mamahaling alahas at pera. Na hindi nila akalain magagawa ng ganong kaamong mukha na akala mo hindi makabasag pinggan. So hindi tayo dapat mga tol magpapalinlang dahil lang sa mukha namang mabait, mukha namang mahinhin, mukha namang hindi gagawa ng masama. Alam mo yun mga tol? Kasi bakit ka nga naman 'di ba magpapadala ka ng espiya tapos unang tingin pa lang hindi nakatiwa-tiwala yung pagbumuka. Hindi magtatagumpay yun. 'Di ba? At ganun din mga tol dito yan sa iba't ibang mga iba't ibang mga bansa. Sa mga kumpanya, syempre magagaling, magtatrabaho ng maayos, sisip-sip sa boss kung kinakailangan para ma-promote, mabigyan ng magandang posisyon at magkaroon ng access doon sa pinaka-target talaga nila. Ano yun? Yung mga impormasyon na kailangan nilang makuha, di ba? Pati mga bangko ng ANZ at HSBC ay na-infiltrate na rin. O, di ba? Base sa ulat, ito ang pinakamalaking leak na nailabas na may ugnay sa mga komunista. Noong lumabas ang balita, natunugan na ito sa China. Kaya gumawa ang partido ng ilang pagbabago hinggil sa mga tinuturing na sikreto ng bansa. Ayon sa NPC ngayon lang 2024, na bukod sa mariing pagbabawal sa paglabas ng mga sikreto ng partido, protektado ito ng batas at sino mang lumabag ay parurusahan. Kaila sa marami na napakalaking peligro nito para sa lahat dahil sa naaayon sa batas ng China, lahat ng citizen na inchik sa loob at labas ng bansa ay may obligasyong makipagkasundo sa Partido Komunista. Nako. Ibig sabihin, kahit hindi sila komunista ngayon, sa isang tawag, pwede silang maging membro bukas. Nako. So damay pala talaga pati yung mga regular Chinese people lang na nandirito sa Pilipinas, no? Yung mga tipong matatagal nang nandirito at nagnenegosyo na lang ng tahimik. 'Di ba? Damay sila doon mga tol kung may ganitong batas pala ang China. Well, hindi natin sinasabing baka may kakilala kang Chinese at ganito nga siya, no? Hindi natin sinasabi 'yon. Pero ito'y info lang naman na narinig natin pare-parehas, 'di ba? May mga komunistang inchik ba
sa Pilipinas. Yan ang tanong. Yan ang tanong na kailangan nating sagutin. Pinahayag sa MacDonald Laurier Institute na malalim ang napasok ng mga inchik sa Canadian research. Sinabi ng sangay ng mga komunista na China's National University of Defense and Technology ay nagpadala mula pa noong 2007 ng 2,200,000 mga military engineer sa iba't ibang bansa para i-infiltrate ang mga universidad. Dahil sa nag-leak na listahan, napagalaman na 3 universidad sa Canada ang napasok at iniyabang pa ito ng mga inchik sa isang pahayagan sa China. Sa New York Post bago matapos ang 2020, sinabi na sandamukal na komunista ang nakapasok sa mga kumpanya ng Amerika. Napagalaman na 3 babae ang miyembro ng partido na nagtatrabaho sa embahada ng Estados Unidos. Sinabi sa ulat na ang lahat ng mga miyembro ng partido ay kailangan munang manumpa upang maging kasapi, na makikipaglaban ito para sa komunismo ng habang buhay. Nako. At handang isakripisyo ang lahat para sa partido. Nako. Hindi kailanman tatalikuran, bagkusay, babantayan at magiging tapat. Taong 2020 din, inulat sa news na na-infiltrate na ng China ang iba't ibang sangay sa Australia, mula politika, media, pati negosyo sa pangunguna ng United Front Agency. Base sa pahayag, nagagawa ito ng mga komunista gamit ang malalaking pondo, ang pagsuporta sa maraming samahan, ang pagtayo ng iba't ibang negosyo, at pagbigay ng donasyon sa mga grupo ng estudyante. Pero, hindi nila sinasabi na sila ay mga komunista. Sa RFA, binalita noong taong 2022 na nai-report ng Federal Bureau of Investigation na may isang Chinese agent na nagtatrabaho sa Twitter at pinaiimbestigan ito sa gobyerno. Ang mabigat dito ay, sinabi sa ulat na hindi lamang Twitter ang napasok ng mga inchik, marami pang social media platforms. Ayon sa pahayag, kaya pala kahit ban sa China ang Twitter, nagagamit ito ng mga komunista upang ikalat ang kanilang propaganda. Isa sa mga dahilan ay ang managing director ng platform noong taong 2016 ay napagalamang isa palang komunista. Pero marami ang nagsasabi na hindi mai-infiltrate ng partido ang Asya. Iyan ang akala nila. Binalita sa Op India na napagalaman na mayroong komunista na nagtatrabaho sa Indian Consulate at 7 sangay ng partido ang nakikipag-ugnayan ngayon sa India. Inulat pa sa Indo-Pacific Defense Forum na dahil sa nailabas na data leak hinggil sa infiltration ng CCP, napagalaman na sa Japan mayroong mga 500 mga komunista sa halos 300 mga kumpanya sa bansa. Naku po. Pati sa Taiwan, ganun din. Binalita sa Reuters noong taong 2021 na nakapasok ang mga espiya ng China sa military ng Taiwan. Pati yung ahensya ng security ng dating presidente doon ay napasok na rin. Di ba nga nitong nakaraan lang, di ba? Ilan yun? Nasa 30? Nasa 35? Yung mga Chinese sa PCG, mga tol? Base sa ulat, 21 espiya mula sa China ang nahuli at pinakulong ng Taiwan. Siyempre, ang mga akusasyon ay mariing itinanggi ng mga komunista. Sino Wala raw aamin? matibay na pruweba na magkokonekta sa kanila. Sa madaling sabi, ito ay ang plausible deniability. Kung na-infiltrate na ng mga komunista ang ilang makapangyarihang bansa katulad ng Amerika, Australia, Canada, India at Japan, sino ang makapagsasabi na hindi nila napasok ang Pilipinas? Tama. Ang kaso ni Mayor Alice Leal Guo ng Tarlac ay walang dudang patuloy na susuriin ng pamahalaan. Siguro nga, talaga lamang nagka-amnesia ang mayor at hindi maalala ang kanyang nakaraan. O marahil, nauntog ang ulo nito noong bata at nasira ang memorya. O malamang sa malamang, katulad ng sabi ng marami, isa ito sa mga 2 milyong miyembro ng Partido Komunista na umi-infiltrate sa ibang bansa upang ikalat ang pamamaraan ng China at impluwensyahin ng iba't ibang institusyon para kumiling sa kanilang layunin. Anong aral ang mapupulot dito? At alam nyo, sa totoo lang mga tol, kung sinasabi ni Mayor na Pilipino siya, wala namang problema. Pilipino siya kahit na mukha naman talaga siyang Chinese, di ba? Ang problema lang talaga, nagkaroon ng malaking butas is yung history niya.
Marami nagkakalat ng mga picture na nandirito na siya, dating-dati pa, 'di ba? May mga picture siya dun. Pero hindi sapat 'yun eh. Posibleng andirito na talaga siya dating-dati pa. Matagal na siyang itinanim, kumbaga. Matagal na siyang itinanim pero hindi siya nakisali doon sa regular na dapat ginagawa ng mga nakatira dito. Nag-aral sa university, nag-aral sa paaralan, may mga record, 'di ba? Lahat kumpleto. Yun lang talaga ang nakitang butas sa kanya mga tol na ngayon ay iniimbestigahan pa rin. Pero sabi nga rito sa ating batas, hangga't hindi napapatunayang guilty, mananatiling inosente mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa videong to na napanood natin mula kay PMC? Pwede ka magbigay ng komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong opinion. Alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.